Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Pinakamalakas na palakpak po para sa ating Diyos na sasambahin. Long time no see. Bagamat hindi pa stable ang ating kalagayan, pero patuloy tayong sumamba sa Panginoon para patuloy na mawala ang pandemya. Sa awit 85, talatang 8 hanggang 13, ang sabi po dito, aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal. Ngunit huwag silang manumbalik uli sa kaululan. Tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatakot sa kanya, upang kalawaltian ay tumahan sa aming lupain. Kawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Katotohanan ay bumubukal sa lupa, at ang katuwiran ay tumutungo mula sa langit. O, ibibigay ng Panginoon ang mabuti, at ang ating lupain ay mag-uunlad sa kanyang bunga. Katuwiran ay mangunguna sa kanya, at gagawing daan ang kanyang mga bakas. Tayo po tumayo lahat para sa panimulang panalangin. Amang banal, Diyos na dakila, kami po'y natutuwa na taos puso nagpapasalamat at taos puso nasisiyang kami sa ginagawa mo sa aming buhay. Sa kabila ng pandemya, Panginoon Diyos, ay nagpapatuloy ang iglesia mo dito sa Conservative Baptist Church. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon Diyos, sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari, gawa ng pandemya, Panginoon Diyos. Kami mga anak mo, hindi mo pinapabayaan iniiwan. Tunay na pakatapat mong Diyos. Tunay na pakatapat mo sa iyong mga pangako. Nararapat lamang na purihin ka at sambahin sa Espiritu katotohanan. Salamat sa mga kapatiran narito at sa mga manonood, makikinig sa kanilang mga Facebook. Panginoon Diyos, salamat pagpalain patuloy, lumakas ang aming mga espiritual na buhay upang kami patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Tunay na kakapanghina ang pandemya, Panginoon Diyos, pero ang salita mo siyang nagbibigay sa amin ng lakas. Kaya Panginoon, aming papuri pa sa salamat sa iyo namin inahandog ang mga aming mga awitin at mga pakikinig ng mga salita, nawa may pamuhay namin. Papuri at taos pusong pasalamat. Tanging sa inyo lang, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Yan, dito na lang ako. Hindi abot. Sige. Ah, Magandang umaga po. Kamusta po ang lahat? Ibigay nga po natin ang pinaka-the best na palakpak sa Panginoon natin ngayong umagang ito. Kamusta na po ang GCBC? At ito po ang pangalawang araw or pangalawang linggo natin simula nung nag-lockdown. At kanina habang papunta ako dito, naisip ko, Panginoon, gaano ako ka-excited ngayon? Or kanina rin, sinabi ko rin, excited pa ba akong mag-worship? May mga times, no, na hindi palagi ganun lahat tayo nakatuon ang ating damdamin o emosyon sa Diyos. Sometimes, may mga padausdos tayo na feelings sa pagsamba natin sa Panginoon. Ang hirap mag-worship at kadalasan hindi natin alam kung ano yung dahilan o ano yung reason bakit minsan tinatamad tayo. Pero kung titignan natin, kung i-imagine natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, kung gaano kalaki ang pag-ibig niya, kung gaano tayo na-bless. Diba? Marahil magiging excited tayong lahat sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Isa sa mga nawala sa atin sa pandemya ay yung physical worship o yung face-to-face worship.
Pero gusto ko yung sinabi dito sa Psalms 84 o sa Awit 84. Ang sabi niya dito, sabi ni Korah, "How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yet faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God." Talon po tayo sa verse 4. "Blessed are those who dwell in the house, in your house, ever singing your praise." Amen po. Sabi dito, pinagpala ang mga taong nananambahan sa Panginoong Diyos ngayong linggong ito. Amen po ba? Tayo po ba ay pinagpala? Amen. Tayo po ay magsimulang mag-awitan sa Panginoon. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise, we will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, a strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us on wings like eagles. Minsan pa. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Minsan pa, church. Strength will rise, we will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait. Our God, you reign forever. Our hope, Panginoon. Our hope, a strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You comfort of the weak. You comfort those in need. You lift us on wings like eagles. Kahit na tayo napapagod, nahapo, ang Panginoon ay patuloy na magiging malakas, magiging tapat sa ating buhay. Bigay natin ng papuri ngayong umagang ito sa Kanya. You are the everlasting God. You are the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender. You're the defender of the wings. Sa mga nanghihina, you comfort those in need. You lift us on wings like eagles. Diba? You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you grow. You're the defender. You're the defender
kami ay nanghihina. Salamat, Panginoon. Minsan pa, you are the everlasting. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up wings like eagles. Bigay natin ng palakpak sa Panginoon. Lord, we take this as an opportunity, Panginoon, to worship you. To give thanks, Panginoon, at ialay ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon, ngayong umagang ito. Kumilos kayo, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, at baguhin niyo ito. Thousand times I feel till your mercy remains. Should I stumble again and I'm caught in your grace, everlasting, your light will shine when all else fades, never ending, your glory goes beyond all fame. Minsan ba, church, 1,000 times we fail, the Lord is faithful. 1,000 times I fail, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace, everlasting, your light will shine when all else fades, never ending, your glory goes beyond all fame. You will above all names, you will above all else, my purpose remain, the art of losing myself in bringing you praise, everlasting, your light will shine when all else fades, never ending, your glory goes beyond all fame. Our heart
from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Come on, church, everlasting. Everlasting, your love will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. And the cry of my heart is to bring you praise from the side out of my soul. Cries out, everlasting, your love will shine. Never ending. And the cry of my heart is to bring you praise from the side out of my soul. Cries out, Lord. Lord, that's our cry, Panginoon, sa umagang ito. Not our fame, Panginoon. Not our selfish desires, Lord. But to bring you glory, to uphold your name sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, we are praying, Lord, sa umagang ito na patuloy kayong kumilos sa aming mga kalagitnaan, sa aming mga buhay. Pagpala kami ng salita mo sa pamamagitan ng aming pastor, si Pastor Ding. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord. And we are also, Lord, lifting our prayers sa aming mga kapatiran na may sakit, and also to our nation which is struggling, Panginoon, sa battle kontra COVID, Lord. We thank you. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ang mensahe ng Diyos para sa atin sa araw nito ay hango sa libro ng Hebreo 10:26 hanggang 39. Ang sabi po rito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi ang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang mga mapawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa umuyurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa tugon ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa Espiritu ng biyaya. Sapagkat ang ating pagkakilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang Kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahuhulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Tatapwat alalahaning ang mga nakaraang araw na sa mga yaong pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nangatiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga
hayo, at gayon din sa mga kahirapan at ikalawa ay naging kasama ninyo yaong mga inaring gayon. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ang buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa sa inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ay isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsisitanggap kayo ng pangako. Sapagkat madaling panahon siya'y pumarito, darating at hindi magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng ang aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Gandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nagkaroon po tayo ng maikling panalangin para po sa mga pamilya ng mga sundalong namayapa doon sa pagbaksak ng C-130 noong nakaraang mga araw. Mga 51 yata po sila, no? Panalangin po natin ang kanilang mga pamilya at yung comfort sa pamilya ng mga sundalong namatay. Ang inyong pong lingkod ay isa pong reservist private ng Philippine Army, 1986 po. So alam ko po yung buhay rin ng mga sundalo. Kaya panalangin po natin ang mga pamilya ng mga sundalong namatay. Dakila namin Diyos, kami po ay nagdadalamhati sa pamilya po ng aming mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines. Iba-ibang linya ang Philippine Army, meron na sa ibang linya ng kapulisan, marine, mga nurses, private individuals, na ang layunin ng mga kasundaluhan na ito ay magdala ng pagtulong sa lugar ng Sulu kung saan meron pong insurgency, iba-ibang mga problema sa lugar ng aming bayan sa Mindanao, partikular sa Patikul, Sulu. Subalit ang mga kasundaluhan po namin na ito ay dumanas ng tinding pangyayari sa buhay nila. Sila po ay namatay sa pagbaksak ng C-130 sa lugar na yon. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga pamilya ng mga kasundaluhan po namin. Magdala po kayo ng comfort, Panginoon, sa mga pamilyang naiwanan. Marahil may mga mananampalataya rin sa namatayan. Dalayan po namin, Panginoon, na palakasin mo sila sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Sa mga nakasurvive, patuloy na kagalingan sa kanila na nasa mga hospital pa sa oras na ito. Panginoon, muli ay amin pong iyadalangin ang pamilya po ng mga kasundaluhan namin mga Pilipino. Kayo na po, Panginoon, ang magbigay ng pag-asa sa bawat pamilyang nakaranas ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po.
Tayo po ay muli nandito sa ating face-to-face na pagsamba sa Panginoon. At last Sunday, ang ating pinag-aralan tungkol po sa kay Lord. Wala pong social distancing. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Pag kami mga suliranin, lalo tayong lumapit sa Kanya sa panahon ngayon. Tayo'y dapat na magpatuloy sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Dito po sa mga darating pang verses na ating pag-aaralan, tutuloy po natin itong Hebrews chapter 10, 26-39 na binasa ni Brother Noel. Title po dito ay Don't Shrink Back. Ito po ay aking hinalaw sa isang outline ng aming profesor dati sa Bible School, si Dr. Nicky Hoya. At sabi ko, parang akma-akma ito at hiniram ko po itong mensahe na ito, pabahagi ng aming pong pag-aaral ng panahon na yun. Don't shrink back, Hebrews chapter 10, verse 26 to 39. Akin pong naalala ang isang pelikula, way back 1980s, sa panahon namin, iba rito ay hindi namin panahon, may title na pelikulang I Shrunk the Kids o I Shrunk My Kids. Alala niyo pa ba yung pelikula na yon? Marami po ang nanood noon at naging blockbuster yung pelikula na yon. Tungkol ito sa isang tatay, padre de pamilya, na ang layunin niya, magkaroon ng impact yung kanyang buhay at ng kanyang pamilya, naging masinop siya sa pag-aaral ng siyensya. At doon tinatawag siyang parang hindi mangyayari yan, parang gano'n yung binibitawan sa kanya, no? Sa isang parang mad scientist na tinatawag. At sa kanyang pag-aaral ng ganitong siyensya, nakita niya na yung kanyang na-discover na isang laser na tatama sa isang bagay o hayop na malaki, biglang liliit. Sa isang aksidenteng kaparaanan dahil may naglalaro ng baseball doon sa backyard, bigla hong tumapon yung bola na yon sa window at tumama doon sa isang machine. At bigla po itong umilaw, ang tinamaan po yung kanyang mga anak na nandoon pumasok sa loob ng kanilang kwarto. At ang nangyari po sa kanyang mga anak, hindi ko alam kung 3 o 4, bigla silang lumiit. Kasi laki ng mga langgam. Kaya napakahirap sa kanya bilang tatay, nakita niya, asan yung mga anak ko? At nalaman niya doon sa kanyang experiment o sa kanyang pinag-aaralan, naku, laking sisi niya yung experiment na para lamang sa bagay o hayop nangyari sa kanyang mga anak. Paano niya mababalik ulit yung dating height o laki ng kanyang mga anak ngayong silang kaliliit na? Paano niya hanapin yung kanyang mga anak ngayong hindi na siya makikita kundi sa pamamagitan lamang ng mga telescope o microscope? Bakit ko po nasabi ito? Tayo po ba bilang mga mananampalataya ay lumalago o tayo ay paurong sa ating pananampalataya? Maaari bang tayong umurong? Umuurong din ba ang ating buhay pananampalataya dahil sa mga nangyayaring ito? Ano ang ating gagawin kung nandito na tayo sa ganitong sitwasyon na tayo po ay tinabaga bumabalik doon sa dati nating buhay bago tayo nakakilala sa Panginoon? Kumusta po ang ating spiritual na buhay ngayon? Paurong ba o pasulong? Title po ay Don't Shrink Back. Nawa, hindi tayo paurong, huwag tayong bumalik sa dati nating buhay, bagkus patuloy nating hawakan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon.
Dito po sa ating pag-aaralan ay meron pong seryosong babala na binanggit ang tagasulat o sumulat ng Hebreo. Marami po ang nagtatanong, sino ba ang sumulat ng Hebreo o ng Book of Hebrews? May nakakaalam po ba? Ako hindi ko po alam. Marami nagsasabi si Pablo, ang iba ay si Lucas, ang iba ay si Barnabas, meron din nagsabing si Priscilla. O marahil iba sa mga alagad. No? Pero anyway, ito po ay salita ng Diyos. Hindi na ho dapat natin pagdebatihan kung sino ang sumulat ng Hebreo. Pero ito po ay pagpapatunay ng salita ng Panginoon ay buhay. Amen ba? Meron pong serious warning para po sa mga mananampalataya na tila ang kanyang pananampalataya, spiritual life, ay paurong. Imbis na pasulong. Tingnan po natin sa verse 26a. Yan po sa ating outline, itinatawag na the tragic possibility. May trahedyang posibilidad na maaaring ang pananampalataya natin ay nagiging paurong na. Verse 26a. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, magpapatuloy pa rin ba tayo sa pagkakasala? Sino po dito ang na-born again 5 years na? 5 taon na siyang born again. Medyo matatagal na yung mga born again na nandito. 10 taon na born again. 15 years. 20 years. Itataas pa po ba sa 30 years? 30 years? Wala ho ba? 30 years na born again? Matagal na, si Sister Feli, no? Matagal na. At sa ating pagiging matagal na mananampalataya, talagang excite po ba tayo sa ating mga buhay spiritual? Sa July 24 ay magdiriwang po ako ng aking spiritual birthday. Doon po ako na-born again, 1984. Bilangin na lang po natin kung ilang taon na ho yun. Mukhang matagal na. Parang nasa 30 years nang mahigit. Pero pag tinitingnan ko ang sarili ko, ako ba ay paurong o pasulong sa sitwasyon ngayon? Sabi po dito ng sumulat ng Hebreo, kung matapos natin makilala at tanggapin ang katotohanan, magpapatuloy pa rin ba tayo sa pagkakasala? Kung ikaw ay na-born again na, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, dapat ba magpapatuloy pa tayo sa pagkakasala o hindi na? May tragic possibility na mangyayari kapag ikaw ay born again, pero nagpapatuloy ka pa rin magkasala. Hindi ko sinasabi na ang taong nakakilala kay Jesus at tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas ay hindi na nagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala pa. Amen ba? Sino rito ang hindi na nagkasala mula na ma-born again? Palagay ko, bago pumunta tayo dito, nagkasala tayo kay Lord. At habang nandito tayo sa loob, meron tayong kasalanang naiisip. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero ang sinasabi ng Hebrew, yung patuloy na pagkakasala. Sayang lang ang buhay mo na binigay sa Panginoon, pero nagpapatuloy ka pang magkasala. Maganda ang mga patotoo ng mga na-born again, dati akong ganito, ngayon ay hindi na ako ganito. May kanta akong narinig, dating bading, ngayon ay badong. No? Jerome Balye yun . Dati siya ay bading, na-born again, ay badong na raw. Medyo naging macho na. May pagbabago. Dating lasenggo, ngayon ay hindi na. Hindi na nagpapatuloy sa dating kinagawian niya dahil may bago na siyang buhay. At sabi ng Hebreo, huwag kayo magpatuloy sa pagkakasala. May tragic possibility. Pwede pong mangyari na sa panahon ngayon ng pandemic, maraming born again ang nagpatuloy sa pagkakasala at nagpapatuloy sa kasalanan.
Ang bilis ng social media ngayon. Lahat ay nasa cellphones ngayon. At biglang may mga lilitaw doon na mga kung ano-ano. Ako'y nagugulat. Minsan may nakikita akong sabi ko, wala naman akong ganito. Bakit nailagay sa akin to? Ba, may nagtag sa akin. Sabi ko sa anak ko, paano ba tatanggalin to? Tapos ang mga pictures ay hindi magaganda. Pero hindi ko kilala yung nagtatag. So ikaw ay talagang maengganyong bumalik doon sa dati mong pagkakasalang ginagawa. Napakadali ngayon. Humawak ka lang ng cellphone mo. Madali ka na magkasala. Kaya nga ang advice ko, bawat basa natin ng salita ng Diyos, huwag tayong magdala ng cellphone. Talin pa rin natin to pag magbabasa tayo ng Bible. Para hindi tayo mapunta doon sa ibang ganun. Kasi dito, walang lalabas na kung ano-ano. No? Patuloy ng pagkakasala. Winawarningan tayo ng sumulat ng Hebreo. Pangalawa, meron pong madilim na tinatawag na the dark prospect. Ano po ito? Sa verse 26b hanggang verse 31, meron pong tinatawag na madilim na mangyayari kapag nagpapatuloy tayo sa ating mga ginagawang kasalanan kahit na tayo ay born again na. Yung tinatawag na the punishment. Sa verse 26 hanggang verse 27, kanina binasa ko yung 26a, yung 26b, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Verse 27, wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na pag-aantay sa darating, ang paghukom at ang nagangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. So mayroon pong punishment, may parusa. At ang parusa na yon, walang makapipigil. Nakakapangilabot ang darating na paghukom. May pangangalit ng apoy na tutupok sa kalaban ng Diyos. Kapatid, kung tayo ay born again na at nagpapatuloy pa sa kasalanan, masasabi ba natin, total, ligtas naman ako. Sa langit naman ako pupunta kahit na magpatuloy ako sa kasalanan. Malaking pag-uusap po yan. Malaking pag-aaral ng doktrina ng kaligtasan. Kung ako naman ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, okay na ako, sa langit na ako. Ang ganda naman ho talaga noon na tayo, sa biyaya ng Panginoon, kapag tayo naligtas, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero dapat ba magpapatuloy ka sa kasalanan? Nakakapangalabot ang magiging hukom ng Panginoon sa mga taong hindi tatanggap kay Jesus. At yung pananampalataya, naliwanagan na, bumabalik sa kadiliman. May judgment po. Ito ang hindi nakikita ng tao. Akala nila, sa paggawa nila ng kasalanan, okay na. No. May hukom na Diyos na gagawat ng parusa at yun ay mangyayari sa tamang panahon. Hindi makaliligtas ang tao sa kasalanan kanyang ginagawa. Hindi niya pwedeng takasan ang Diyos. Nakakapangilabot, sinabi dito, parang apoy, dinidescribe yung impyerno. Ayaw nating naghihirap na rito, meron pa tayong mga pagdurusa, tapos pagdating ng takdang panahon, i-judge pa tayo ng Panginoon, pupunta rin tayo sa ganong sitwasyon. Seryosohan po ang pagiging born again. Hindi ito parang salita lamang. Ang pagiging mananampalataya ay seryosohang bagay. Dahil meron pong sinasabi ditong punishment, may parusa. Meron din tinatawag na the principle. Ano mga prinsipyo na ito? Sa verse 28 to 31, batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi, ang lumabag sa kautusan ni Moises ay walang awang pinapatay. Noon po, kapag ang batas ni Moises ay iyong sinuway, at may 2 o 3 saksi na lumabag dito, ang ginagawa sa kanya, pinapatay. Ganun katindi ho yung kautusan nung panahon na yon ni Moises. Ito, nakita namin.
gumawa ng ganito, sinuway yung 10 utos ng Diyos. At meron pang isa nagsabi, oo, tama, siya nga. O, anong gagawin sa kanya? Papatayin siya. Sa pamamagitan ng ano? Kung anong klaseng pagpatay. Pwede, sa panahon ng Panginoon, pinabato hanggang mamatay. Ganun katindi. Suwayin mo lang yung kautosan ni Moises. Oh, may mga prinsipyo silang sinusunod ng panahon na yon. Siguro kung yung panahon ngayon, iakma natin, kapag nagkasala ang isang tao, ay patay agad. Palagi ko, wala ng tao sa mundong ito. Doon, 2 o 3 tao lang magsaksi, papatay na. Kasi hindi nararapat ang kasalanan laban sa utosan ni Moises. Ngayon, pag binasa niyo po yung lumang tipan, matindi ho ang parusa sa mga taong lumalabag sa kautosan. Kaya nga ho, ang mga nasa ibang bansa, lalo na sa Saudi, lalo na sa Middle East, di ba? Ibang klase ang batas nila doon. Pag nagkamali ka ron, pugot ulo ka. Putol kamay mo. Kaya napakahigpit doon. Ang mga Pilipinong OFW, pag pumunta ron, nagiging disiplinado. Yung dating sa Pilipinas, hindi na. Magaang ang hustisya natin dito eh. Nagnakaw ka na ng milyon, okay ka pa. Pabanjing-banjing ka pa. Makakalaya ka pa. No? Kung ang batas natin dito ay ganoong matindi, kaya nga, ito man nakaraan, no? Naiisip ko. Korupsyon, sabi ni Pacquiao. 4 na ahensya. Sino taga DENR? Binangalanan eh. DSWD. Department of Energy. Department of Health. Pinangalanan niya. Itong mga ahensya nito, corrupt. Sabi ko, ba't hindi nakasama yung LTO? Kasi nung naglakad ako ng lisensya ni Joshua, grabe yung korupsyon eh. 3 oras kami nag-antay. Dumaan kami sa proseso. Kukunin na yung lisensya, hindi pa ibibigay. Yung pala nandun lang. Kailangan mo pang magreklamo. Nag-aantay ng lagay. Sakit. Naranasan namin mag-ama. Sabi ko, anak, ganun talaga. Kung di pa ako nagreklamo, bakit yung ganoon? Pag nagbabayad kami, okay, walang problema ang internet nyo. Nung kukunin na namin lisensya, may problema na internet. Bukas na kami babalik. Sabi ko, Bulacan pa kami, uuwi. Nagreklamo ako doon, sabay, ano ba pangalan nyo? Sabi ko, sinabi ko yung pangalan ni Joseph, maya-maya tinawag ako, galit na galit sa akin. Yung papa mo eh. Bakit to? Maliho ba ang ano? Sinabi ko. Hindi, ito na yung lisensya ng anak niya. After 5 minutes na magreklamo ko, binigay yung lisensya ng anak ko. So, hindi pala, hindi pa pala, ayos na pala. Ahensya ng gobyerno. Corrupt. Kung yung batas ni Moises, i-apply ngayon, may 1 o 2 witness, papatayin yung tao na yun. Hindi na tayo nasa ilalim ng batas ni Moises eh. Napaka-biyaya natin. Ano po? Kaya nakakaligtas yung mga bagay na gumagawa ng mali. Ipanalangin mo natin ang ating bansa. Yun po yung prinsipyo na makita natin. No? Sabi dito, wala na natitira eh. At sabi doon sa verse 29, gaanong kabigat na parusa sa akala ninyo nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, sa lumapastangan sa dugo o nagpatibay sa tipan, at nagpabanal sa kanya sa humahamak sa mahabaging espiritu. Pansinin po natin, gaano kabigat ang parusa nararapat na hinahamak ang anak ng Diyos, walang iba kundi ating Panginoon Hesus, lumapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan, nagpabanal sa kanya, humamak sa mahabaging espiritu. Sapagkat kilala natin na nagsabi ng ganito, ako ang maghihiganti. Ako ang pagpaparusa. At siya rin na nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito.
Mayroong parusa, may judgment doon sa mga gumagawa na hindi maayos o hindi tama sa harapan ng Diyos. Lalo na sa paglapastangan sa pangalan ng Panginoon at sa banal na Espiritu. Yung tinatakwil ang Panginoon sa kanyang buhay, ayaw niya. Kahit anong sabihin mo, i-share mong salita ng Diyos, ayaw niyang tanggapin sa kanyang buhay. Ayaw niyang tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Magbahagi ka sa Kanya, hindi niya tatanggapin. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit ang isang taong babahagi ng mga salita ng Diyos ay humihindi kapag tatanggapin niya si Kristo sa kanyang buhay? Naniniwala ako ayaw niyang iwanan ang mga kasalanang nagagawa niya sa kasalukuyan. Nag-enjoy pa sa kasalanan. At ang kasalanan ay enjoyment. Walang kasalanan hindi masaya. Gustong-gusto mong gawin yan. At kahit anong sabihin mo sa tao, kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay. At marami ang tumakwil sa Kanya. Sa panahon ng si Jesus ay darito sa lupa, ilan lamang ang kumilala sa Kanya na mananampalataya. Ilan lamang ang sumunod sa Kanya. Mapakakunti lang. Sa panahon ng mga alagad, nangaral sa pamamagitan ng banal na Espiritu, marami ang sumunod sa Panginoon. Libo-libo. Sa pamamagitan nila Pedro, nangaral sila ng salita ng Diyos. Pero may mga hindi pa rin tumatanggap kay Jesus. Kaya sabi ko sa sarili ko, marahil kaya nagtatagal ang mga pangyayaring ito sa ating bayan. Gusto ng Diyos, marami pang taong mga Pilipino ang magsisi. Mahal ng Diyos ang mga Pilipino. Kahit hindi tayo kayang bayang Israel. Kahit hindi tayo mga Hudyo, mahal ng Diyos ang mga Pilipino. Gusto niya na magsisi ang tao, ang mga Pilipino sa kanilang mga nagagawa. Sa kabila ng ganitong pangyayari, imbis na ang tao ay lumapit sa Diyos at magpakilihod, humingi ng tawad at manumbalik sa Diyos, tila baga parang hindi nangyayari yun. Tila ba patuloy ang pagkakasala. Marami ang yumayaman sa pandemya. Marami rin namang naghihirap sa pandemya. At minsan ang ating pamahalaan talaga yung korupsyon. Talagang number 1 sa ating bansa. Pero ang mahalaga dito, hindi na yung tignan natin. Tignan natin yung kaluluwa ng mga taong maliligtas. Pinagpipray po ba natin ang ating Pangulo? Mamahaligtas siya. Makilala niya si Jesus sa kanyang buhay. Walang imposible sa Diyos. Ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang mga taong alam nating may mga ginagawang hindi mali sa ating pamahalaan, ipanalangin natin sila. Dahil kaawa-awa ang taong babaksak sa kamay ng Diyos. Yung judgment ng Panginoon. Yung paghuhukom ng Diyos para makaiwas ang tao doon. Yun po yung prinsipyo. Meron pong implikasyon na tinatawag na apostasy. Ano po itong apostasy? Sa salita po ito, pag nakita niyo, parang mag-aaral ka na rin sa Bible School. Di ba, Pastor Pude, apostasy. Nung nakita ko ito, sabi ko, ang meaning nito. Tinignan ko sa dictionary, complete, parang yung pagtalikod, no? Kompletong pagtalikod sa iyong sinasamahang pananampalataya, sinasamahang reliyon, o sinasamahang politika. Sa ibang salin, ito ay pagtatakwil, pag-iwan, abandonment. Ano ang isang bagay na nararanasan mo kapag ikaw ay nakakaranas itong apostasy? Una, he treats the person of Christ as worthless. Tinitingnan niya ang personalidad ng Panginoon, walang halaga. Marami pa rin tao ngayong tumitingin kay Jesus, hindi naman mahalaga si Jesus. Basta ako kumakain, basta ako maraming pera, basta ako may mga magandang trabaho. Worthless. Walang halaga yung mga patungkol sa Panginoon. Nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, kung nagkakaroon ka na sa sarili mo na wala nang halaga yung mga bagay na para sa Panginoon.
Pero kung naroon yung desire na patuloy sa Panginoon, hindi ka pa nasa apostasy. Nandun pa yung desire mo na lumapit sa Panginoon. Pangalawa, he treats the work of Christ as ineffective. Tinitignan niya ang gawain ng Panginoong Hesus. Hindi effective o walang halaga. Hindi nangyayari. Panginoon, bakit ganito? Pahirap ng buhay. Tapos, parang ang masama ay nananaig kaysa sa kabutihan. Para yatang hindi na effective yung gawain mo, Panginoon. Para wala nang saysay. Lalo na ngayon, nahinto na lahat. Marami ng kabataan ngayon alam mo yung mga kabataan ngayon, epektado talaga ito. Lalo na, no? Nawala yung mga youth gathering, yung mga youth camps, yung mga fellowships. Asan sila ngayon? Nawili sila sa mga gadgets, nawili sila sa barkada, through online, dating with online, kung ano mga nasa online. Ayun, napapahamak. Dumami ang mga kaso ng mga rape, dumami ang mga kaso ng mga drugs sa mga teenagers. Walang spiritual values Nagsarado na mga simbahan Wala na mga youth gathering. Tapos na Hindi na nagsasama-sama. Bawal Bawal magsama-sama Para sa salita ng Panginoon Hindi pwede makita grupo-grupo ka dyan ang nagba-Bible study sa mga kabataan. Hindi pwede Pero yung impact noon, ganito nangyari sa mga kabataan. At tinitingnan na yung gawain ni Kristo, wala nang halaga yan. Ineffective yan. At marahil sa sarili natin, maaaring isa tayo doon. Kapag hindi na tayo, ganoon kalapit kay Kristo, sabihin natin, ay, wala. Ibitaw na ako. Ayoko na. Hindi ko na itutuloy yung pagiging Kristiyano ko. Kasi nakakahina Pili mo, pinagbabawalan kami magpunta sa church. Nakakahina. Pinagbabawala kami magpunta sa mga Bible study, bawal. Nakakahina. Parang pang mga gathering na patungkol sa Panginoon, hindi na pwede. So nakakahina. And then, pangatlo, he treats with scorn and grace granted by the Holy Spirit. Yung dikta, yung ng banal na Espiritu sa atin, yung biyaya na yun na binibigay ng banal na Espiritu, tinabaga hindi na rin effective. Yung bang sinasabihan ka ng banal na Espiritu, anak, mag-share ka naman ng gospel. Kahit na pandemic, ang gawin mo, gamitin mo yung gadgets mo, yung cellphone mo, tapos mag-share ka through online. Kaya po sa mga online yan, ang dami hong mapapanood kang mga messages. Yun, mas lalo tayong tumutok sa ganun. Sansalain lang natin, baka ibang messages yung ating mapakinggan. No? Kailangan alam natin din yung ating mga pananampalataya sa Panginoon. So ito yung nangyayari sa isang Kristiyano. Ayaw na gumawa para sa Panginoon, nangihina na ang dikta ng banal na Espiritu sa buhay niya, hindi na niya pinapansin. Kapatid, nandiyan ka na ba sa lugar na yan? Na para bang gusto mo na mag-give up? Parang gusto mo magtumalikod na. Parang mo na gusto iwanan yung pagiging born again mo. Tama na ito. Ayoko na. Kasi nangihina na ako. Tulad na nabanggit kanina ni Brother Pude, at saka ni Brother Noel, yung panghihina, no? Yun ang malaking bagay na nangyari sa panahon ng pandemic. Ang mga mananampalataya ay tila baga nangihina sa pananampalataya. Pero ito magandang pangako sa atin. Mayroong pagmamahal na apila ang sumulat ng Hebreo. Mayroong warning. Mayroong dapat iwasan. Sa mga born again, sa mga mananampalataya, mayroong apila ang sumulat nito ng may pagmamahal. Sabi dito, look back at your past afflictions. Tignan niyo yung mga dati ninyong mga buhay, yung mga dati ninyong pagsubok. Verse 32, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan. Kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo inaalipusta, pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may
Karamay kayo ng mga kasamahang pinaghihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nanatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Look back at your past afflictions. Kapag nangyayari sa atin na parang nanghihina tayo, balikan natin yung buhay ng pananampalataya natin, yung mga pagnanagumpay natin sa mga pagsubok sa buhay. Ako po'y nagling iinom ng tubig. Ano po yung mga pananagumpay sa buhay natin na ating natagumpayan, yung mga pagsubok? Balikan natin yun. Kasi yun na magbibigay sa atin ng kalakasan para bumalik sa Lord. Ay, yung mga nakaraan ng buhay ko, nagtagumpay ako doon. Bakit ngayon may pandemic, manghihina ako? Kaya dami kong mga napagtagumpayan ng panahon na walang pandemic. Kaya kahit may pandemic, tutuloy ako kay Lord. Yung sinasabi dito, mas matindi. Yung mga mananampalataya noon, mas matitindi pa ho yung mga sufferings, trials, sinabanggit ko last Sunday, kaysa sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Kung ating titingnan dito sa ating binasa, kayo'y nagbata ng matinding hirap. No, yung suffering ng paghihirap. Matapos kayong maliwanagan. Bakit? Nung na-born again sila, nung naging mananampalataya sila, maraming persecution. Hindi kayo pwede na dito. Alis na kayo. Hindi na sila binigyan ng mga iba-ibang hanap buhay. Ni-reject sila ang lahat ng mga persecution na naranasan nila. Kasi born again na sila eh. So marami ho ng mga naranasan silang ganito. Nalipusta sa pinahirapan sa harapan ng madla. Pinahiya sa harapan ng mga tao. Ito, ay mga born again, no? Inalipusta. No? Sabi noon. Tapos, minsan na may karamay kayo ng mga kasamaang pinahirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo. Nakakasama sila sa bilangguan. Hindi kayo malungkot nang kayo agawan ng ari-arian. Pati mga ari-arian nila, ninakaw, kinuha sa kanila. Nung sila ay nakakilala sa bagong pananampalataya. Dahil alam ninyo na mabuti ang manatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Balikan natin yon. Okay lang. Kahit na nawalan ako ng trabaho, okay lang. Ipapatuloy ako sa Panginoon. Ang Panginoon na magbibigay sa akin ng pangailangan ko. Nawalan man tayo ng hanap buhay, nawalan man tayo ng talagang pagkakakitaan, tuloy lang ang buhay. Marami pa tayong pwedeng magawa. Marami pa tayong pwedeng lagpasang mga pagsubok. Lingunin natin. Nung tayo ay na-born again, nung tayo ay mainit sa Panginoon, tapos may mga pagsubok na dumating sa buhay natin, di ba nagtagumpay tayo doon? Naalala niyo pa ba yung mga napagtagumpayan yung pagsubok bago dumating ang pandemic? Yun ang maging silbing kalakasan natin na hindi nagbabago ang Diyos kahit sa panahon na ito. Recall to mind the time when you're fully convinced that it was well worth to lose everything for the sake of Christ. Palalaan natin sa mga isipan natin. Makonvince ang ating sarili. Okay lang na mawala ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo. Wow! Okay lang na mawalan ako basta si Kristo nasa akin. Kahit material na bagay, okay lang. Kasi si Kristo nasa akin. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Pangalawa, endure with boldness and confidence your present sufferings. Maging matibay ka sa pagtitiwala sa present suffering na meron tayo. Sino po nakakaranas ng present suffering ngayon? Lahat tayo, may mga suffering. Nararanasan ngayon. May mga pagsubok tayong dinadanas ngayon. Nandito pa tayo sa ating katawang panlupa. Hindi ho exempted tayo sa mga suffering. As matitindi pang mga suffering ang darating sa buhay ng mga mananampalataya. Ang Biblia ay nagsasabi, ang buhay ay punong-puno ng suffering. Magamat ang buhay Kristiyano ay masaya, pero may suffering pong kasama. At pagkikita natin yung mga, pagbinasa natin yung Book of Revelation, di ba? Yung mga tribulation, yung mga suffering na dadanasin natin.
Ipatikim lang sa atin ng Panginoon to. Kaya sabi doon, endure with boldness and confidence. Verse 35 to 36, huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay ninyo ang dakilang gantimpala. Kailangan kayong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Kung may natitira sa atin na hindi mawala, pananalig sa Diyos. Pananampalataya sa Kanya. Mawala na lahat. Walang yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil alam natin may gantimpala po na darating sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang pinangako. And then number 3, ito po yung huli doon sa labing appeal. Look forward to your future reward. Tumingin ka sa reward sa iyong kinabukasan. Verse 37 to 39, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat, paparito at darating, ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit, kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Look forward to your future reward. Kaunting panahon na lang, kapatid. Hindi na magluluwat. Darating na ang Panginoon. At ang tapat ng lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa Kanya. Huwag tayong tumalikod. Gusto ba natin pagdating ng Panginoon, tumalikod tayo sa Kanya? Nawala yung ating pananampalataya sa Kanya dahil sa mga pagsubok sa panahon na ito? Don't shrink back. Don't shrink back. Huwag tayong umurong. Huwag tayong tumalikod sa ating pananampalataya sa Kanya. At ang ating panalangin diyan, Lord, help me to endure my sufferings with much confidence for your glory. I recognize that you are worth all this. Panginoon, tulungan mo ko na itong mga suffering sa buhay ko ay matanggap ko na may pagtitiwala alang-alang sa iyong kaluwalhatian. I recognize that you are worth all of this. Tinatanggap ko na ikaw ay karapat-dapat mabigyan ng papuri at pasasalamat. Mga kapatid, huwag tayong tatalikod. Huwag tayong umurong. Huwag tayong paurong. Kundi tayo ay pasulong sa ating pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Naalala ko po yung isang awitin bago tayo manalangin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos sa panahon na ito ng pandemic. Alam po namin, Panginoon, makakakuha kami ng lakas sa iyong salita lamang at sa mga napapakinggan naming mga sermon. Ito man, Panginoon, sa loob ng aming church o sa iba pang mga churches. Tulungan mo kami, Panginoon, mas lalo pa kaming lumapit sa iyo. Mas lalo pa kaming magpalakas sa iyo. Itong aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, na hindi namin bibitawan. Kahit nalalapit na, Panginoon, ang iyong pagbabalik. Nais naming matagpuan mo kami na nagtatapat sa iyo at may malaking pananalig at pag-asa, pag-ibig sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang nakakaalam ng lahat-lahat sa aming mga buhay. Marami pang tao ang dapat naming bahaginan ng iyong salita upang sila'y maligtas doon sa judgment mo, Panginoon, doon sa paghukom mo. Ito po ay talagang totoong mangyayari. At sabi mo sa iyong salita, kaawa-awa ang taong babaksak sa judgment sa kamay ng Diyos. Panginoon, mahabag po kayo. Lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Lalo na po, Panginoon, sa bawat isang naririto, marahil ang aming asawa, ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapitbahay, wala pang pagkakilala kay Jesus. Tinatanggihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ayaw nilang kilalanin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. O Diyos, mahabag po kayo sa kanila. Kaawa-awa po sila kapag hindi po nila nakilala si Jesus. Kapag dumating ka na sa araw ng pagbabalik mo, Panginoon, ang judgment mo ay iyong ibibigay, Panginoon, sa mga taong hindi tumanggap
ng kaligtasan, Panginoon. Kami naman, Panginoon, na sinasabing na born again na, nakilala ka namin sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami. Ayaw namin magpatuloy sa kasalanan. Ayaw namin umurong sa aming Kristiyanong buhay. Gusto namin maging pasulong ang aming pagiging mananampalataya sa iyo. Aming nire-renew ang aming buhay sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Kung kami tamad magbasa ng iyong salita, tulungan mo kaming bigyan ng priority na basahin ng iyong salita. Kung kami tamad sa panalangin, manalangin kami lagi, Panginoon. Kung kami ay nagkukulang sa pakipag-fellowship sa aming mga kapatid sa Panginoon, kahit anong kaparaanan makipag-fellowship kami, Panginoon, ito man ay hindi sa physical, kundi sa online. May mga Zoom meeting, may mga kinatawag na mga pagpapalakas na nakikita-kita sa mga ganitong teknolohiya. Hindi sana kami rin na-absent sa ganito. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Ayaw namin pong matagpuan mo kami na nagtatampisaw sa kasalanan kahit na kami ay mananampalataya na. Patawarin mo kami, Panginoon. Ibalik mo muli kami, Panginoon. Huwag mo kaming makitang umuurong sa aming pananampalataya. Bagkus, lalo kaming lumalago sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Tayo po dumako sa title ng offering. Ang sabi po rito sa Lucas 6, talatang 38, mga bigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liklik at umapaw, ay bibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Tayo dumako sa matapat na pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na dakila, maraming salamat po sa mga halagang ipinagkakaloob sa iyong gawain, Panginoon Diyos, mga kapatiran. Tunay, nagpapatunay kayo ang Diyos ngayon magpakailanman na hindi mo pinapabayaan iniwan ng iyong mga anak. Sa kabila ng pandemic, ang mga anak may patuloy mong biniyayaan na may tunay na puso. Salamat, Panginoon Diyos, sa puso mong mapagbigay. Tulungan niyo rin po kami na magkaroon ng puso mapagbigay sa mga nangangailangan ng tulong, Panginoon Diyos. Salamat sa patuloy mong ayuda sa aming buhay, sa araw-araw na aming buhay. Salamat po, Panginoon. Sa inyo papuri, kadagalan, kawalatian. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Para sa mga pagbati, yun. Pastor, birthday mo pala. Sa Martes. Happy birthday, Pastor. Pastor lang may birthday? Meron pa ba? Wala na. Oh, si Juliana, sister. Sister Julian. Nagpabakuna na ba tayong lahat? Hindi pa? Pabukuna tayo. Para sa atin din po yan. Pag ako yung chairman sa susunod pa, pag walang bakuna, hindi makapasok pinto. Biro lang. Pastor, exempted yan. Ayaw magpakuna eh. Sino pa? Okay. Salamat mga kapatid. Muli tayo nagkita-kita. Dalangin natin, patuloy tayong dumalo. Kasi ang ating mga sitwasyon sa pandemic, hindi natin, minsan, sino? Birthday? Si Kambal? Okay. Happy birthday, sister.
Okay. Kailan kami pupunta sa bahay mo? Okay. Kung wala na po, happy birthday ni Sister Beth. Oh, Sister Beth. Happy birthday, Sister Beth, ha? Bakit di naka-record? Ha? Bakit di naka-record yung mga birthday? Lugi yung mga naka-record, ha? Happy birthday sa lahat na magdadaos ng birthday. Itong this week, ha? Happy birthday. At kung wala na po, tawagan natin muli si Pastor para sa ating benediction. Ayan, salamat po. May birthday bukas si Julian. Alam ko 12. Kasabay pala ni Sister Ate Sister Risa, no? Kaya, birthday ko rin si Junel. Kaya lang di na natin kasama rito sa church. Nasa Canada. Invited tayo. Junel Kinalayo. May Gacho. Anak ni Sister Ire. Baka di na rin kasama sa church. Nababanggit lang ko dahil naalala ko. 14, Shirley Bantoy. No? Pag-pray natin yung pamilya nila. Karamihan sa kala ay meron pong sakit. At yung second dose ni Shirley, kasi paalis na rin siya, pabalik ng Kuwait. July, itong July na to marami, no? Si Kimi Kinalayo, sila Mercy, no? Mga birthday huli nila eh. Makikita nyo na lang sa Facebook. So, yeah, marami pong may birthday ng July. So, ayan, salamat sa Panginoon. At patuloy ho tayo mag-pray sa ating bayang Pilipinas. Sige po, tayo po ay tumanggap ng biyaya ng Panginoon at pagpapala. Pinupuri namin ang iyong pangalan, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa binigay mong regalong buhay sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Binabalik namin ng papuri. Binabalik namin ng pagbibigay na mataas na pagsamba sa iyo. At salamat din po, Panginoon, napakabuti mo po sa aming mga buhay. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala sa Diyos na tumawag sa atin, nagmahal sa atin, binigyan tayo ng pag-asa, nag-aantay sa Kanya kapurihan, sa Kanya kaluwalhatian, mula noon, ngayon at magpakailanpaman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. God bless you po. Tayo po ay mag-datan. Kikindat na lang kasi di ba?